Hello guys! Bale 6 PM na pala ng hapon ngayon mga idol. Kaya out na namin sa trabaho. Tapos yun nagulat si tropa. Akala hindi ito yung bus na sasakyan niya papunta sa Hotel Topolya. Pero ito yung bus na sasakyan namin. Tapos yun mga idolo, niyakag ko si Jomar papunta doon sa Asian Store kasi hindi pa siya nakakapunta doon. Niyakag ko nga din si Kuya Mark. Shout out kay Mark, like ko kasama dyan sa Asian Store kaso hindi daw muna siya bibili. Tapos yun na nga, bumaba na si Jomar. Sabi ko punta tayo doon sa Asian Store dito sa tapat ng Samsung. Meron din pala kami dito mga idolo. Ito papakita ko sa inyo, nasa loob lang siya ng container store. Ayan, may nakalagay Container Mart, di ba? So mayroon kami dito mga bilihan. Tapos may mga schedule dyan kung kailan ang open. Tapos yun binuksan na ni Jomar. Excited na siya pumasok. Tapos pagpasok ko nga pala, nakita ko yung katrabaho ko si Lisa. Kasama yung mama at papa niya. Binati ko syempre kaso nahiya din naman ako. Kasi nasama ng tingin ng tatay niya. Tapos sabi ko nga kay Jomar, tikman niya itong mga drinks nila dito. Kasi halos natikman ko na yung iba-ibang flavor na yun. Mura lang siya mga idolo. 450 po rin ata yun. Sakto lang, di ba? Tapos ang pinili ko nga pala itong aloe vera grapes flavor. Hindi ko pa kasi natitikman to. Meron din pala dito mga kimchi mga idolo. Puro Korean, nga pala dito mga idol, Korean foods ang meron dito. Tapos yun, titigin pa tayo, kakausapin natin si Lisa. Tinanong ko nga pala siya kung bakit hindi ko siya nakita buong maghapon. Yung pala nasa Factory 1 siya, doon siya na-assign kaninang maghapon na ship namin. Bali last day na pala namin ngayon, din bukas rest day na namin mga idolo. Tinanong ko pala si Lisa kung tatay niya ba yun, tatay niya nga daw. Kaya kakaya kausapin si Lisa. Tapos hindi pa na-emik, samantalang pag nasa production, ang daldal niyan. Sa Container Mart mga idolo, pwede ka bumili ng mga karne, may mga binaba dyan, may seafoods, may isda, tapos may shrimp. Kaso yung iba medyo pricey, tapos may mga chocolates din dito mga idolo. Ingay naman sa sasakyan. Talaga mag voice over pag nasa tabing kalsada. Meron din pala dito ng spaghetti. Sabi ko kay Jomar, bili tayong spaghetti, almusal natin bukas. Ano kayong lasa nito? Champurrado ba? Tsaka spaghetti, pinagalo? Hindi ko alam kung anong yun, kung anong lasa nun. Pero hindi siya champurrado, joke lang yun mga idolo. Pero binali ko kasi si Jomar pala magbabayad ng drinks na kinuha ko. Siya na daw magbabayad. Tapos yun, magkano naman yun Jomar? Kung laka-laka na yun sa So si Jomar na nga nagbayad ng drinks namin kasi meron naman kaming may biscuit naman akong natira doon sa bag ko. Kaya yun na lang ang kakainin namin. So nagbayad na nga si Jomar gamit yung MBH card niya. Tapos sabi ko kay Jomar, dito tayo sa exit tayo dadaan, wag din sa entrance. Kaya yun, bumalik si Jomar. Kado na nung cashier yung entrance kasi doon siya lalabas eh. Isa doon lumabas, tsaka yung family niyo. Diba? Bye-bye Lisa. Tapos dito nga pala yung terminal ng mga bus namin. So sobrang daming bus dyan kasi sobrang daming hotel ni Samsung. Ang daming empleyado. Puno yung terminal na yun, parang terminal ng SM. Tapos ang pintura ni Samsung pang SM din. Tapos yun, iinumin na nga pala natin tong aloe vera. Ano kayang lasa nito? Masarap naman, grapes flavor. Tapos meron din pala yung aloe vera, yung kulay puti-puti, para siyang mogo-mogo. So masarap, tsaka may vitamins. Yun, nagmerienda na nga pala kami ni Jomar. Hati na lang kami dun sa biscuit kasi sobrang nakakagutom na maghapong trabaho, diba? Tapos yun, 6:37 na ata yan kasi every 6:37, 6:40 ata, basta ganyan umalis na yung bus namin. Habang nagbo-voice over pala ako dito sa labas, may tumawag sa aking kabayan, si shout out kay Kuya Argel Diktado. Bali nagtanong lang siya sa akin about dito sa tindahan dito sa May Topolya kasi mayroon ng bagong Pinoy store dito sa tapat ng accommodation namin. Next time mga idol, iba-vlog ko yun. So dito muna tayo sa vlog ko. Tapos yun na nga mga idol, paalis na kami dito sa Samsung. Katabi ko nga pala dyan si Jomar. Tapos ito yung view ng tapat ng Samsung. So na-vlog ko naman ito ng mga previous video ko. Kaya siguro sawang-sawa na kayo makita yung labas ng Samsung. Pero sobrang ganda naman kasi talaga mga idol, lalo na't may mga tanim na puno. Yun, nagsisimula na sila magtanim ng puno. Kasi nung winter dyan mga idol, walang dahon yung mga yan. Syempre winter. Yun na nga mga idol magbo-vlog muna tayo. Si Jomar nagvi-video din. Sabi magbo-vlog na din daw siya.
Pag si Jomac nga pala kasama ko mga idol, wala kaming ginawa kundi mag-video, mag-picture, video, picture. Kakasawa na. Naka-4 pa nga tayo mga idol. Andito tayo sa harap ng bus oh. Dapat nga tutulog ako pag mga gantong oras kasi pagka-out namin sa trabaho, pagod ka tapos matutulog ka talaga sa biyahe. Pero pag ganito naman ang view na madadaanan mo, ganda talaga. Hindi ka magsasawa, 'di ba? Papakit nga pala muna tayo diyan, akala mo naman cute. Tapos andito na pala nga tayo sa may expressway, 'di ba? Meron din kaming NLEX, SLEX dito. Tapos lumiko na tayo dito mga idolo sa may Shell. Kasi dito yung daan papunta doon sa Hotel Topolia. Bali, nasabi ko na nga ng mga previous job ko, 30 to 40 minutes ang biyahe namin papunta at pauwi dito sa trabaho, no mga idol. Tapos sobrang ganda na lang talaga tingnan yung view, nakakawala ng pagod. Tapos yun, sarap lang sa pakiramdam, masarap sa mata. Tapos ang maganda dito, kukunti yung mga sasakyan, hindi traffic mga idolo. Tapos habang bumabiyahe tayo, sasagutin ko yung mga tanong na nagtatanong sa akin. May nagpi-PM din naman. Tapos may nagko-comment, tatanong paano daw ba mag-apply papunta dito sa Hungary. Ngayon mga idolo, sa Samsung is wala pang hiring mga idol. Pero sa ibang company meron naman siguro. Katulad ni Peridot, NYD. Yan kadalasan nakikita kong nagpo-post ng mga hiring papunta dito sa Hungary. I-visit nyo na lang yung page nila na Peridot International, NYD International ba yun? Tapos yun, i-search nyo na lang sa Facebook page nila. Tapos tingnan nyo yung mga post nila doon, yung mga previous post nila, yung mga latest, kung ano yung mga hiring nila papunta dito sa Hungary. Tapos punta na lang kayo doon mga idolo. Mas maganda yung mag-walk-in kayo. Kung malayo naman kayo, try nyo muna mag-email. Tapos pag nag-response, saka kayo pumunta. Tapos ito nga pala guys, yung view dito talaga sobrang ganda dito. Hang-hang ating umaga. Sarap lang tumingin pag nasa may bintana ka. Tapos nagsasounds ka ng maganda. Sarap lang sa pakiramdam. Yung para mawala yung pagod mo talaga mga idol. Tapos madami kang maiisip dyan habang habang tumitingin ka dyan sa magandang view. Tapos meron kang magandang music, kung ano naiisip mo. Kasi pag ako may mga ganyang tanawin na nakita, iniisip ko lagi yung mga pangarap ko. Kailan ko ba matutupad yung mga ganito, yung ganitong pangarap ko para sa pamilya ko, para sa sarili ko. So ang dami kong mga naiisip, dami kong nabivisualize. Kasi kahit na sobrang napapagod ka sa trabaho, syempre kailangan mo din i-refresh yung utak mo na ginagawa mo to para sa sarili mo, syempre para sa pamilya mo. At kapag may mga oras na gusto mo nang sumuko, isipin mo lang lagi kung para kanino itong ginagawa mo. Karamihan sa ating mga OFW nakakaranas ng mga homesick. Yun, namimiss natin yung family natin. Pero maging matatag lang tayo mga idol. Huwag tayo pang hinaan ng loob. Tapos palagi tayo magpipray, no? Marami mang pagsubok ang dumarating sa atin. Kailangan natin tatagan kasi daming umaasa sa atin. Lalo na yung mga OFW na mayroong anak sa Pilipinas. Tapos mayroon ng siya lang inaasahan. Kaya tatagan natin mga idol. Kung feeling mo hinang-hina ka na, pagod na pagod ka na, tapos hindi mo nakakausap yung pamilya mo sa Pilipinas kasi magkaiba ng oras, kausapin mo lang yung nasa taas. Sana meron tayong connection doon. Kasi kung may pinagdadaanan ng problema ngayon, lahat naman ng problema may solusyon. Basta kausapin mo lang si God at meron ka sa kanyang connection. Madami sa ating mga OFW ang nakakaranas ng ganito. Yung akala ng iba, marami tayong pera, madami tayong ipon, na masaya tayo dito, na hindi nila alam yung mga pinagdaraanan natin araw-araw, gabi-gabi. Yung pag nag-message sila, on the spot may bibigay ka, ganyan. Tapos minsan pag hindi mo pa napagbigyan, sasama pa yung loob sa'yo. Hindi naman sa pagdadamot, pero dapat responsable tayo sa paggamit ng pera natin, 'di ba? Kasi may mga bagay na dapat paglaanan at may mga bagay na dapat pinag-iisipan. Pero kung ako tatanungin, nagbibigay naman ako kung kailangan. Pero kung hindi naman masyado kailangan, wag na muna, next time na. Kasi sobrang hirap kitain ng pera dito sa ibang bansa. Grabe yung puyat, pagod, halos walang tulog talaga mga idol. Ako nga 3 hours, 4 hours, swerte na lang pa naka 5 hours akong tulog sa isang araw. Lalo na ang shifting namin. Sobrang hirap kasi 12 hours ang duty namin. Gigising ako ng 2 AM, tapos uuwi ng 6:30. Makakarating ako sa bahay ng 7:30, tutulog ako ng 8:30. Gigising na naman ako ng mga 2 or 1 AM, ganyan.
Kaya pag day off, sinusulit ko talaga ang day off ko. Tutulog ako maghapon pero minsan hindi ako nakakatulog mga idol. Kasi gusto ko rin libangin yung sarili ko. Punta na lang ako sa park, gagala, pero hindi naman ako gagastos. Si Jomar lang magastos. Tapos minsan mga idol, pag nakahiga ka, naiisip mo yung mga bagay na pinapangarap mo. Tapos iniisip mo yung pamilya mo. Minsan hindi mo namamalayan, tutulo na lang pala yung luha mo sa gilid ng mga mata mo. Aminin nyo mga idol, hindi lang ako nakakaranas ng ganon. Hindi mo man aminin, pero totoo. Kaya kung pinanghinaan ka na ng loob ngayon, nako idol, tsaga ka lang, konting oras na lang, konting panahon na lang, matutupad mo rin yung mga pangarap mo. Pag nalampasan mo yung mga problema mong to, tapos na-achieve mo na yung mga goals mo at mga pangarap mo sa buhay, yun, makapangiti ka na lang at mapapaiyak ka, hindi dahil sa mga hirap na pinagdaraanan mo at mga problema, kundi sa natupad mo na yung pangarap mo. Medyo mahaba-haba na pala yung mga pinagsasabi ko. Hindi ko na namalayan na andito na pala kami sa may Donna Quezon ata to. Sa may McDonald's. Malapit na to sa hotel namin mga idol. Bali kung mapapansin nyo dito sa highway, dito sa may papunta sa Topolya sa hotel namin is walang masyadong traffic, walang dumadaang tao, walang mga vendor sa labas, hindi katulad sa Pilipinas. Napakalinis tingnan, no? Kasi nagkakaroon lang ng traffic dito pag may stoplight, yun. Pag tumigil ka lang, siguro ang matagal mo na is 3 minutes to 4 minutes, 5 minutes siguro. Hindi ka naman naabot ng 5 minutes siguro dyan kasi hindi ko pa naman nakakanasan yun. So bihira lang kami matraffic dito ng mga ganong minuto. So andito na pala kami sa may sa may tulayan sa may ilog. So paliko na kami dito kasi malapit na rin kami dun sa hotel namin. Pag mga ganitong panahon nga mga idol, sobrang sarap gumala. Lalo na pag meron kang monthly pass. Yung monthly pass pala namin mga idol is kahit saang bus or train ka sumakay, basta around Budapest lang. So only rides na yon. 1 month na yon mga idol, papakita mo lang yung ticket mo sa driver, tapos yun, makakasakay ka na kahit saan ka pumunta dito sa Budapest. Only rides siya. Only rides nga, di ba? So andito na kami mga idol, dito kami bumababa. Meron ditong babaan, dito talaga bumababa. So ano ba talaga Jaw? Tapos yung pinauna ko na muna si Jomar kasi nagmamadali Tapos yun, kung mapapansin nyo, basa dyan mga idol kasi umulan kanina. Sobrang lakas na ulan, tapos tinapon na nga namin yung basura namin dyan sa basurahan. Siyempre sa tamang basurahan tayo magtatapon, diba? Hindi kung saan saan. Kaya gawin nyo kaming role model, diba? Mabait kami, no? Nagtatapon kami ng basura sa tamang basurahan. Kung mapapansin nyo nga dyan mga idolo, nakasando lang si Richard tsaka nakashort. Okay lang kasi yan kay Samsung. Yung papasok ka sa loob ng company na nakasando, nakashort kasi summer naman na. Malapit na pala mag-summer. Pero mainit na, summer na siguro. Pero minsan malamig. Hindi ko maintindihan yung panahon. Pero pag nasa loob ka na ng production mga idol, kailangan nakasuot ka ng pantrabaho. Meron kasi silang uniform na jacket tsaka yung pants. Tapos yun, malapit na pala kami dito sa hotel namin ni mga idol. So, kung followers nga kita, siguro lagi mo nakikita itong itong view na to. Kasi pag andito ka na sa view na to, malapit ka na sa hotel namin. Shit. Nautalo talaga mag voice over, pangit pa ng boses ko. Kaya pasensya na kayo mga idol, baguhan pa Hayaan nyo, panaging okay, panaging successful ako dito sa pagbablog. So hindi ko kayo makakalimutan, lalo na yung lagi nagsusupport sa akin dyan. Tapos hindi ko pala napansin, napindot ko pala yung camera ko, naka-front na. Shoutout kay Kuya Richard, Tapos pagdating nga pala ng bahay, so kinuha ko na yung nilabang ko, nilagay ko na dito sa dryer. Kaso mga idol, hindi ako marunong mag-open ito kasi first time ko gumamit nitong dryer na to. Tapos Hungarian language pa siya, kaya hindi ko talaga maintindihan. Tinranslate ko na, hindi ko pa rin maintindihan mga idol. Hindi ko na alam pinagagawa ko dyan. Basta nakita ko yung start na. Tapos ayaw gumana mga idolo. Sobrang hirap pala ng ganito. Sobrang nakakabano. Tapos hindi ko na alam kung ano gagawin ko. Kaya tinawag ko na lang si Kuya Mark. Yun Siyempre mabait itong kaibigan ko na to. Kaya tinulungan ako kasi lagi siya nagda-dryer dyan Tapos yun pinindot niya na yun. Tapos din-dryer niya na at na-open niya na mga idolo. Thank you talaga Kuya Mark. Ito pala si Mark, ang partner ko sa machine. Nauutal talaga ako. Kaya pasensya na kayo mga idolo, minamadali ko na tong vlog. Kaya bye bye, don't forget to follow my page. Bye bye.